Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is holiness. So, holiness means that God is absolutely pure, completely separate from sin, and wholly devoted to His own glory. He is not just a better version of us, He is infinitely beyond us. Yet, in Christ, this holy God calls us to be holy too. Holiness is not just about avoiding sin. It's about being set apart for God's purposes. It's about reflecting His character in a dark and broken world. So, para naman po sa ating verse ngayon, ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. So, sinasabi po ito sa ating katuruan na holiness means separations from the world. So, yung kabanalan daw po is nangangahulugang paghiwalay sa makamundong pamumuhay. So, ang ibig sabihin daw po, hindi tayo sumusunod sa mga kasalanan o nasamang gawin ng mundo. We are called to be different, to live in a way that pleases God, not the world. So, next naman po is holiness means belonging to God. So, kapag banal ka, nasa Diyos ka, you are set apart for Him alone. So, hindi para sa sarili mo, hindi para sa kasalanan, kundi para sa layunin ng Diyos. Para kang gamit na inilaan sa Diyos. So, next po is, holiness is transformative. So, ang kabanalan daw po ay nagbabago ng buhay. Hindi lang ito panlabas na gawa. Ito ay pagbabago ng puso, isip at ugali. When you live a holy life, unti-unti kang nagiging katulad ni Kristo. So, next, para naman po sa ating applications. Flee from evil, just as deer flees from lion. So, iwasan mong kasalanan gaya ng pagtakbo ng usam mula sa leon. Huwag kang maglaro sa tukso. Tumakbo ka palayo agad. So, next po, function only as a dedicated instrument of God. So, gamitin mo lang sarili mo para sa Diyos, tulad ng isang special na kasangkapan sa templo. Ikaw ay inilaan para sa Kanya. Huwag mong hayaang gamitin ka ng kasalanan o ng mundo. So, last is, face persecution with joy as you live a holy life. So, harapin mong kung may kasalanan ka. Kapag sinusunod mo ang kabanalan, hindi palaging madali, pero kapag ikaw ay inusig dahil sa pamumuhay para sa Diyos, magalak ka. Ayun lang po, maraming salamat.